In this video, pag-uusapan natin yung inducement, and bago tayo pumunta sa mismong chart, ito muna yung simplified, no? Para meron kayong idea. So, ang nangyayari sa inducement is tinitake nila yung mga early na maglagay sa break-even, yung mga tinitake out nila yung mga early sellers. Okay. So, ginagawa to ng market, okay, para makapag-create ng mas magandang liquidity, no? So dito para maintindihan lang natin. So nangyayari to dito, may shift, no? Change of character or market structure shift. So dito mostly yung iba dito magti-trade na yan diyan. Magti-trade na yan sila diyan. Okay. Magti-trade na yung mga yan diyan. Tapos, ang aantayin ng ibang mga trader, okay, ang aantayin ng ibang mga trader is this first break of structure. Now, pag may first na break of structure, yung ginagawa ng iba, stop loss nila to break even. Okay. Pero anong gagawin ng market? Yan. Ay BOS na. Okay. Anong ginagawa ng market? Boom. Bumabalik pa. Then, saka pa lang magkakaroon ng totoong move. Okay. Or yung mga nag-antay ng break of structure, okay. So nakita nila confirmation. So short tayo dito. So without knowing na naging part sila ng inducement. Okay. So ano ba yung cause? Bakit may mga nangyayaring inducement? It's either hindi pa na-take yung fair value gap dito, or meron pang minor structure talaga in this area na hindi pa na-take, no? It's either sa lower time frame, ganito siya, yan, no? So ito yung order block dito sa area na to. So nag-react yung market. Okay. Nag-react yung market. Order block dito. Yung minor structure dito. Test. Yan. Okay. So, ganyan. Okay. Or, meron talagang fair value gap. No? May imbalance pang naiwan. So, dito, nangyayari yung inducement. Okay. At, ginagawa to ng market, okay, to take liquidities. Okay, to take out nila yung liquidities para mas maganda pa yung move nila pa baba. Now, ang magiging valid structure ngayon, okay, saan yung next na valid na structure? Kunwari na take out ka ng inducement, tapos nakita mong break of structure, tapos may ano dito, magandang fair value gap. Now, dito yung magiging valid na structure. Okay? Kasi ang valid na break of structure, again, di ba, is nag-take siya ng liquidity, nag-break siya ng structure na impulsive. Okay. So, bali dito, hanapan mo na siya ng entry dito sa area na to. Okay. So, ganyan. So, meron tayong chart. Punta na natin yung chart. Yun. So, ito yung isang example, no? May old high na take yung liquidities. After taking, nagkaroon tayo ng change of character dito. Change of character din. Meron tayong break of structure. Okay, respected naman yung break of structure natin. Okay. Anong tinake nung yung fair value gap, no? Tinake yung fair value gap. Kaso, bakit nagkaroon ng inducement dyan? Makikita nyo, yung highs na itong is very open, no? Walang clear na grab. Tapos nag-break siya. So, anong ginawa ng market? Tinik niya tong mga highs na to. Okay, tinik niya yung mga highs na to bago siya bumaba ulit. Yan, lagyan lang natin. So, itong mga highs walang clear, no? Ito mayroon kahit pa paano. Liquidity grab, BOS. So, valid naman, nag-work. Now, nag-build lang siya ng liquidities dito. Tapos,
Makikita natin dito. Ay, tinake ulit siya ng market. Okay. Yan. Bago siya bumaba ulit. Okay. So, ganun nangyayaring inducement, liquidity grab. Tapos, yan. Kita nyo, yan yung naging move ng market. So, yung inducement is, again, ginagawa ng market to build liquidity. Para pag take nila yung mga early sellers, or early break evens, okay, meron silang power to move the market towards sa direction na gusto nila. So, yun lang. Comment down below kung may natutunan kayo. Thank you. Happy New Year sa inyong lahat. Peace out.